Nakalampas na sina Katrina sa main gate ng isang subdivision, pero animo giraffe na nakakandahaba pa rin ang kanyang leeg sa paglingon. Madilim na sa daan at kasalukuyan silang lulo ng sasakyan ni Tyler, pabalik sa Banilad. Nagpresenta kasi ang binata na samahan siya kung saan man niya gusto magpunta, at dahil gusto nitong maabala, pinagbigyan niya ito. Inabala niya talaga ito ng gusto. Nagpunta sila sa lahat ng gusto niyang lugar na hindi napuntahan nung nasa poder ng kanyang ama pa nakatira. Namasyal sila sa magagandang lugar sa Cebu, at yaman din lamang na nagpresenta si Tyler na siya isamahan at ihatid siya. Bahala na ito sa panggasolina. Ewan na lang niya kung pagkatapos ng araw na iyon ay magpapakita pa rin ang binata sa kanya. Sigurado siyang naabala niya ito ng gusto. Ilang beses nang tumunog ang cellphone ng binata kanina at ito ay may kinakausap. Sigurado siya tungkol iyon sa trabaho, dahil na rin sa one-sided conversation ang kanyang narinig. Malamang namasabon sa Tyler ng kanyang ama kinabukasan. Gusto niya makonsensya, pero naisip niya, magandang paraan iyon para may taboy niya ang binata. Hindi na kasi siya nakakasiguro kung magagawa pa niyang kontrolin ang sarili kung ganitong pala ito naglalapit si Tyler sa kanya. She felt something inexplicable whenever he was around. At hindi maganda ang pinapahiwatig na iyon. Nakakasama ayon sa kanyang sistema, kaya habang maaga pa, dapat na makagawa siya ng paraan para may taboy ang binata palayo. May gusto ka pa bang puntahan? Tanong ni Tyler. Hindi nagsalita si Katrina. Ang totoo, may isang lugar siyang nais puntahan. Pero kung papayagan niya ang binata na sumama sa kanya na puntahan iyon, madaragdagan ng mga bagay na nalalaman nito tungkol sa kanya. Sinabi pa naman niya sa sarili na walang kahit sinong estranghero ang hahayaan niyang makapasok at makaalam ng kanyang pribadong buhay. But Tyler was not a stranger to her anymore. Kung bakit naman kasi, kasi kamakailan lang sila nakakilala at nagkasama, pakiramdam niya ay maraming taon silang nagkasama. Nagulat si Katrina ng kaibigan ni Tyler ang manibela at nag-U-turn. What are you doing? Nagtataka niyang tanong. Babalikan natin ang lugar na gusto mong puntahan. Tyler, no, gabi na. Tanggi niya. Sabihin mo lang sa akin kung saan tayo hihinto. Tyler, hindi kita uuwi hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang lugar na iyon na nagkakandaha ba ang leeg mo na lingunin. She sighed. Sa sandaling panahon na sila ay nagkasama na tungkol sa niyang tinutotoo nga ni Tyler ang kanyang sinasabi. Ito ang tipo ng tao na hindi titigil hanggat hindi nasusunod ang gusto. Iyon ang isang dahilan kung bakit parate ay parang nagisunod-sunuran siya sa binata, and she never allowed anyone to control her and make her say yes to everything. Namuhay siya ng mahabang panahon na siya ang Diyos ng sarili. Ang masakla pa, hinahayaan lang niya si Tyler na pasunurin siya. Umuoo lang siya sa bawat sabihin nito. It was not like her let anybody invade her life. Hindi naman siya hindi niya gusto ang mga pinagagagawa ni Tyler. Sa totoo lang, wala siya makapampagtutol sa kanyang dibdib sa ginagawa ng binata. Dahil ang lahat naman ng ginagawa nito ay para sa advantage niya. Ang hindi lang niya matanggap ay kapag gumagana ng kanyang utak, marirealize na ang lahat ng kanyang kilos ay bago, malayo sa karaniwan. Okay, sa Woodbury Place Subdivision, sabi niya. Nasa tagong lugar ang Woodbury Place. Medyo malayo yun sa lahog kung saan naroon ang bahay ni Jerlyn. Siguro ay mga 1 hanggat 1.5 oras sa biyahe mula roon patungo sa Woodbury Place. Sumunod naman sa Tyler. Makalipas ang 1 oras, ay binabaybay na nila ang mga bahay sa loob ng subdivision. Pinahinto na si Tyler sa tapat ng 2 malaking palapag na bahay. Stay here. Sisilip lang ako, sabi niya. Kaninong bahay yan? Tinignan niya ang binata na nakatingin pa rin sa labas ng sasakyan. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya rito ang totoo. Kung gagawin niya ayon, may mabubuksan na namang pahina ng kanyang buhay sa binata. Tama na. Sapat ang alam nito na illegitimate daughter siya ng isang Benitez. Siguro siyang alam na nito iyon. Dahil alam niyang hindi palalagpasin ni Junard ang pagkakataon na ipaalam sa iba ang baho ng kanyang pagkatao. Basta,
Dito ka lang, ani Katrina, at mabilis na umibis sa sasakyan. Lumapit siya sa bahay at nagulat na may gwardiya na nagbabantay roon. Wala namang kasing indikasyon na may nakatira sa bahay. Siguro ay ginagawang bahay bakasyonan ang bahay na iyon ng kung sinong bumili. Manong guard, sabi niya sa gwardiya na nagkukutingting sa cellphone. Gulat na nag-angat ang tingin ng gwardiya. Ma'am, ano pang kailangan nila? I just want to know who the new owner of this house. Kumunot ang noo ng gwardiya, saka nagkamot sa ulo. Bagong owner po? Oo, kasi anak ako ng dating owner ng bahay na yan. Mga binitas kasi ang may-ari niyan dati. Hindi ko sure kung kailan exactly na pagbili ng daddy ko ang bahay. Paliwanag niya. Ang totoo, gusto niyang makilala ang bagong may-ari ng bahay. At kung magkaka-interest ba itong ipagbili ang bahay, mag-iipunan niya ang pambili niyon. Gusto niyang mabawi ang bahay na puno ng masayang alaala. Anak mo kayo ni Sir Alex? Alexander Benitez. Pagbibigay ni Katrina ng buong pangalan ng ama, may idea ko rito for confirmation. Dagdag pa niya. Baka kasi, pagdudahan pa siya ng gwardiya. Naku ma'am, hindi po kailangan. Kitang-kita ang pagkakahawig ninyo sa inyong ama, sabi ng gwardiya. Hindi naman po ito ipinagbili ni Sir Alex. Ang totoo, mahigit 15 years na po, pabago-bago ang mga gwardiya na nagbabantay rito. Iyon ang haba ng panahon na dinala at pinakilala siya ng kanyang ama sa legal nitong pamilya. Kung ganoon, magpahanggang sa ngayon, ay nasa pangangalaga pa rin ng kanyang ama ang bahay na iyon. Pero bakit? Hindi niya nalaman. Ang alam niya kasi, kaya siya iniuwi ng kanyang ama sa pamilya nito, at dahil pagbibili na rin nito ang bahay na iyon, at tuloy ang kakalimutan ng lahat ng alaala na mayroon, sila ng kanyang ina. Masamang-masama ang kanyang loob dahil doon. Pakiramdam din niya, kadaling natanggap ng kanyang ama ang pagkawala ng kanyang ina, na sa wakas ay nabawasan na ang bilang ng mga maling tao sa buhay nito. Pwedeng makita ang loob. Tumango ang gwardiya at mabilis na pinagbuksan siya ng pinto. Ganoon na lamang ang pagdaloy ng mga alaala habang pinagmamasdan ni Katrina ang kabuuan ng bahay. Napaluhas siya matapos makita. Halos walang pinagbago ang bahay. Napakalinis din ang buong paligid, pati mga sulok. Halatang may kinuha ng tagapaglinis ang kanyang ama. Pumasok si Katrina sa loob ng dati niyang silid at natuklasan, naroroon pa rin ang mga lumang gamit niya mula nung nasa nursery siya hanggang sa mag-grade 2. Sa panahong yun huminto ang lahat ng bagay na mayroon sa silid. Inabot niya ang isang rectangular box na may transparent na takip at binuksan. Naroroon ang kanyang mga artwork. Nung nasa nursery siya, ay gusto niya maging artist. Pero nagbago ang lahat ng kanyang plano sa buhay nang lumipat siya sa bahay ng kanyang ama. Sa pakiwari niya, ay kailangan niya makapagkompetensya sa mga kapatid sa pagkahenyo sa pagnenegosyo. Pinahindig Katrina ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi at tinabot ang isang picture frame na may larawan nila mag-anak. Siya, ang kanyang mami at ang kanyang daddy. Inilagay niya sa nakakwadro ng larawan sa kahon. Ang ganda ng bahay. Napaigtad naman si Katrina at mabilis na napatayo. Sa pagkagulat pa niya, ay nasa likuran na lang pala niya si Tyler. Malapit na malapit ito sa kanya. Kaya naman, nang umikot siya para harapin ang binata at sitahin, sa pagpasok sa bahay, ay kamutit nang lumapat ang kanyang mukha sa mukha nito dahil nakayuko ito. Nang maglagay naman siya ng distansya sa pagitan nila, ay nawalan siya ng balanse. Pabagsak siya sa sahig. Sa pagtatangka ni Tyler na sagipin siya, sa pagbagsak, ay nahablot niya ang collar ng polo nito. Ang ending, para sila bumagsak sa kama, nasa ibabaw niya si Tyler, at ang naiiwasan niyang mangyari kanina ay natuloy pa rin. Lumapat ang mukha nito sa kanyang mukha. Halos pagilin ni Katrina ang paghinga habang hindi magkamayo ang kanyang dibdib sa pag-iingay. Parang may 1,000 at isang pare sa mga paa ng kabayo ang nagsisikaran sa loob ng kanyang dibdib. Parang may napakalakas na elektrisidad na dumadaloy sa bawat himay-may niya at ang nais lang niya ay gawin ay namnamin ang nakakapanibagong damdamin
Sinasabi ng isip ni Katrina na itulak na si Tyler palayo. Pero napakalaking bahagi ng kanyang puso ang tumututol na gawin iyon. At hindi niya lubos sa kalain na susundin niya ang nababalunod namin. Hindi kasi siya kumilos para lumayo. Para siyang naparalisa sa pagkakahiga habang nakikipagtitigan sa binata. Naaamin niya ang napakabagong hininga ni Tyler na tumatama sa kanyang pisngi at hindi niya matanggap na nagugustuhan niya iyon. Gusto niya ang pwesto nilang iyon. Gusto niya ang nakakalasing na mabagong amoy ng binata. Para pa siyang nasasabik habang tila lalong lumalapit ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Subalit naputol ang kanyang kabaliwan nang tumunog na naman ang cellphone ni Tyler na nasa loob ng bulsa nito. Umalis ito sa kanyang ibabaw at sinagot ang tawag. Siya naman ay mabilis na inabot ang hawak na kahon na kanyang nabitawan. Nang magulat sa presensya ng binata, mabilis ang sinalansa ang mga gamit sa kahon at lumabas ng bahay. Nagpasalamat siya sa gwardiya at sinabi, kinuha lamang niya ang ilang mga gamit doon na may sentimental value sa kanya. Naramdaman ni Katrina ang pagsunod ni Tyler sa kanya. Sa loob ng sasakyan ay wala silang imikan. Tahimik na nagmaneho ang binata habang siya naman ay nagkunwaring abala sa pagbubutingting ng mga laman ng kahon. Sa wakas ay nakarating sila sa bahay na Charlene. Pababa na si Katrina ng sasakyan nang hawakan siya ni Tyler sa braso. Bakit? Nahuutal niyang tanong. Kung ang kati nito anong nangyari kanina lang, isisiguraduhin niyang manghihiram ito ng mukha sa aso. Ikaw kasi, why did you come inside? Di ba sinabi ko sa'yo, sa loob ka lang ng sasakyan? Naiinis yung bulyaw rito. Those things inside the box. Inunuso ni Tyler ang hawak niyang kahon. Napatingin naman siya roon. Dahil transparent ang takip ng kahon, ay nakikita ang mga laman niyon. Kanino mga iyan? Tanong pa ng binata. Parang gusto ni Katrina na awayin ng sarili. Wala naman palang balak si Tyler na ungkatin na nangyari. Pero siya itong napaka-defensive. Nakakahiya na nagpapahalata siyang apektado sa muntik ng maganap. Kaya parang wala lang naman iyon sa binata. Oh man. Pinagtaasan lamang niya ng isang kilis si Tyler upang kahit paano ay mababi ang composure. Para kanino sa tingin mo? Natural sa akin. Hindi ako ang tipo ng tao na ngunguha ng gamit na hindi sa akin. Nakita na si Tyler na ngumiti na maluwang habang nakatitig sa isang bagay sa loob ng kahon. Yung rosebud na gawa sa molded clay. Hindi niya matandaan kung saan iyon galing, pero base sa kanyang pagkakakilala sa sarili, hindi na iingatan ng isang bagay kung hindi iyon mahalaga. Kaya malamang na importante sa kanya ang taong nagbigay ng rosebud. Mga luma kong gamit sa eskwela ang mga ito. I'm glad to find them. They're in our old house. Iuwi ko ang mga ito sa kondo ko sa Maynila. Sabi pa niya sa binata. Hindi alam ni Katrina kung bakit siya nagpapaliwanag dito. Hindi ba? Wala naman siya pakialam sa isipin ng ibang tao tungkol sa kanya. Sinanay na niya ang sarili na magpakamanhid sa kung ano mang iisipin at sasabihin ng ibang tao sa kanya kung patungkol din lang iyon sa kanyang pagkatao. I'm glad to hear that, wika ni Tyler. And I'm glad to find out that it's you, the little girl whom I've dreamed of making mine. Masaya akong malaman na iningatan mo at pinahalagahan mo ang bagay na ibinigay ko sa iyo. Kahit na parang nakalimutan mo ng alaala, nakalakip niyan. Base sa pagkakakunot ang noon ni Katrina, alam ni Tyler na nagtataka ito sa kakaibang saya niya. Paanong hindi siya sasaya? Gayong natuklasan niya ang kapareha ng bagay na iniingatan niya ay naririto at iniingatan din pala ni Katrina. Isa lang ang ibig sabihin niyon. Si Katrina, ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Hindi nagkamali ang kanyang puso sa pagkilala sa dalaga. Noon at ngayon, ito pa rin. Sige na, pumasok ka na sa bahay. Mahamog na sa labas. Say hi to Jorlyn for me. Sabi na lamang niya. Ayaw niyang biglayin si Katrina at palaala rito ang nakaraan. Baka nga wala itong pakialam sa nakaraan. Pero hindi siya hihinto sa pakikipaglapit sa dalaga hanggang sa matutuhan nito na mahalin din siya. Okay, good night. Good night.
Ang ganda mo dito. Napangiti at napailing na lamang si Katrina. Nang lingunin si Tyler na habang hawak at pinapanood mga printed pictures galing sa instant picture booth. Magkaagapi sila sa paglalakad. Kahit wala naman silang eksaktong destination, napapayag siya ni Tyler na subukan nila ang picture booth. Matagal na rin gustong subukan ng binata ang picture booth, pero hindi nito nagagawa dahil wala itong makasama. Hindi naman pinagsisisihan ni Katrina pagpasok sa picture booth dahil na-enjoy naman nila ang camera, lalo na siya. Kapag kasi kasama niya mga kaibigan, ay madalas din silang pumasok sa mga picture booth. Ika-4 na araw na ni Katrina sa Cebu at ang lahat ng araw na iyon ay hindi nabubuo nang hindi niya kasama si Tyler. Para itong kabuti na parating na lang biglang sumusulpot sa kanyang paligid sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Katulad ngayon, may usapan sila ni Joylene o susunduin niya ang pinsan pagkatapos ng huling klase nito para makapamasyal sila lang dalawa. Pero dahil may bigla ang practice ng cheer dancing sa Joylene, ay hindi sila natuloy mamasyal. Pauwi na siya na makasalubong sa entrance ng university si Tyler. Kaya hayon, silang dalawa ang natuloy na mamasyal. Sa mall sila humantong at ang strolling hanggang sa kulitin siya nito. Pumasok sa picture booth. Mabuti na lang at hindi pa nagkatampo sa kanya si Joylene. Malakas na siya dumating sa Cebu ay hindi nila masolo ang isa't isa. Kapag sila ay mamamasyal, ay parating dumarating si Tyler. Hindi nga niya alam kung paano nalalaman ng binata kung nasan ba siyang lupalop. Hindi rin niya maintindihan kung bakit. Basta galalapit ito sa kanya pagkatapos ng gabing sinamahan siya nito sa dating bahay nila mag-ina. Gayun din, hindi niya maunawaan ng sarili kung bakit. Hinahayaan niya si Tyler na maglalapit sa kanya. Dati, maramdaman pa lamang niya interesado sa kanya ang isang lalaki ay isang namalagapak na no kaagad ang sinasagot niya at kaagad siyang didistansya. Subalit bakit? Kahit hahalata niyang interesado si Tyler sa kanya, hindi na ito magawang diretsuhin at nagwawalang lumapit sa kanya. Sa halip, hinahayaan lamang niya ang binata sa mga ginagawa at gusto nito. Siguro dahil hindi na matanggihan ng kabaitan at kasawitan nito. Maski kasi maliliit na bagay lang, basta nag-e-effort ito upang siya ay mapasaya, ay na-appreciate niya. Samantala, hindi naman si appreciative na tao. Marahil dahil lamang iyon sa wala namang lalaki na nag-e-effort na makuha ang kanyang loob. Si Tyler pa lang ang naging napakakulit at naging eager na makasama at masamahan siya kahit saan. Parang gusto na naman niyang mayamot sa sarili. Bakit ba nahayaan ni Tyler na makuha ang kanyang loob? Pakiramdam niya tuloy ay nagiging mahina siya at hindi yun dapat na mangyari. Ang ganda mong ngumiti. Sana, tigilan mo na yan. Tadagukan na kita. Sige ka. Banta niya. Gusto ng mga labi ni Katrina na mabanat at mapangiti. Marami naman talaga nakaka-appreciate ng kanyang ganda. Hindi lang nilubos na maunawaan kung bakit. Kakaiba sa kanyang pakiramdam kapag kay Tyler nang galing ang papuri. Okay lang. Basta ngingitian mo ako pagkatapos. Tugon naman ni Tyler. Ewan ko sa'yo. Hindi na nga na napigilan pag mapangiti. See? Buo ng araw ko. Napangiti na kita. Siyang-siyang sabi naman ito. May bahit ang ngiti ko. Pag may biro pa niya. Hindi na may paliwanag kung bakit. Kadali na para sa kanya na banatin ng mga labi. Parang humiti. At ang kapanpayo ng tulog kapag magkasama sila ng binata. It was a first again. Walang ka-effort-effort na napapasaya siya ni Tyler. At kahit natangkain pa niyang pigilan, ay natatagpuan niyang nawawala na pala siya ng kontrol sa sarili. He rolled over her. He dictated when he should be happy. And he wanted her to be happy the entire time they were together. Magkano? Pakikisakay ni Tyler. Katrina rolled her eyes. Wala ka bang work? Tanong niya sa halip na sagutin ang tanong ng binata. Meron. Pero marami akong panahon para doon. Hindi porke family-owned ang company, you can neglect your job na. Hindi naman ako nagpapabaya. Tinatapos ko muna mga dapat tapusin bago kita puntahan. Napabuntungin nga si Katrina. Why are you doing all this, Tyler?
Ang alin? Gaya nito. Huminto siya sa paglalakad. Huminto rin ito at hinarap siya. Bakit ba ako palagi pinupuntahan? Nilalapitan? Huli na para bawiin ni Katrina ang mga sinabi. Mas maigi na rin siguro na magtanong siya para alam niya kung ano ang rason ng binata sa pakikipaglapit sa kanya. Hindi siya manhid para maramdaman ang intensyon nito. Pero nais pa rin niya maging malinaw ang mga bagay-bagay. Your cousin told me you're staying here for just a week. I don't want to spend that whole week holed up in my office dealing with paperwork. I want to spend that whole week with you. May kumalabog sa loob ng kanyang dibdib habang sumisigaw ang isang tinig ng, bakit? Gusto niya malaman ang sagot. Pero handa ba siya? Handa ba siya sa maririnig mula sa bibig ng lalaking ito? Aaminin niya. Sa nagdaang 4 na araw na nakakasama na si Tyler, ay may kung anong damdamin itong pinupukaw sa kanya. Pilit man niyang pigilan ang sarili. Pilit man niyang supilin ang damdamin. Hindi niya mapagtagumpayan. Hindi niya magawang isaksak sa kanyang kukote na pigilan ang sarili na mapalapit kay Tyler. Dahil kung hayaan niyang patuloy na mapalapit sa binata, malamang na siya rin lamang matatalo sa bandang huli. Ayaw niyang matulad sa kanyang ina na inalipin ang puso at sariling damdamin. Pero ano naging kapalit? Pagdurusa.